Huwag nating lahukan at samahan po ng pangangampanya. Yan po ay nasa batas. Hindi lamang po customs yan, hindi lang traditions, batas po. Reklamong kriminal o election offense at disqualification ang posibleng kaharapin ng sino mang kandidato o party list group na magsasagawa ng kampanya bukas at sa Biyernes. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC spokesperson Director John Rex Laudianco, lahat ng uri ng pangangampanya ay bawal. Kabilang na rito ang pagpapakain, pagpapaliga at iba pa. Lahat po ng pagpapakilala. So it encompasses kahit yung postings po sa social media. So wag po natin gagawin yon. Sinabi ng COMELEC official na maaari pang madiskwalipika at maharap sa bukod na kasong kriminal ang lalabag dito. Kapag kasong kriminal o election offense ay may kasamang pang pagkakakulong. Payo ng COMELEC, iwasan na lang muna na mangampanya at may panahon pa namang mag-ikot at magpakilala ang mga kandidato. Kasong kriminal po ito. Yung pong sinasabi ko kaninang pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal ng karapatang bumoto at perpetual disqualification to hold public office. Bukod pa nga po sa isa pang petition for disqualification. Nilinaw ng COMELEC na hindi naman bawal lumabas ang mga kandidato basta wala lang halong pangangampanya. Samantala, formal nang sinampahan ng petition for disqualification ng COMELEC Task Force SAFE ang congressional candidate ng Pasig City na si Attorney Christian Sia. Kaugnay ito sa mga hindi akmang pagbibiro sa mga solo parent at sa kanyang dati at kasalukuyang staff. Task Force SAFE has filed its first petition for disqualification against candidate Christian Sia, who is a candidate for the member House of Representatives for the Lone Legislative District of Pasig City. Ito ang unang reklamo na isinampa ng COMELEC alinsunod sa kanilang anti-discrimination resolution. Pagkatapos na maisampa, iraraffle ito kung saan sa dalawang dibisyon ng COMELEC mapupunta ang petisyon. Maglalabas naman ang summons ang dibisyon para pasagutin si Attorney Sia at saka sila maglalabas ng desisyon. Maaari pang umakyat sa COMELEC Bank ang kaso hanggang sa Supreme Court. May nakitang paglabag, hindi lamang dun sa Resolution 11-116, pati na rin dun sa 11-127, kundi mismo dun sa batas, yung sinasite po nila kanina, Section 261E ng Omnibus Election Code. Specifically, yung pong batas na yan, yung provision na yan, nagsasabing pinagbabawal yung mga threats, intimidation at discrimination dito po sa kampanya. Nangako ang COMELEC na gagawin nilang mabilis ang pagresolba sa ganitong mga kaso. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.